And it's meant to actually to try to shoot down my aspiration to be the ombudsman of this country. Hadlangan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Ito ang nakikitang dahilan ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla sa reklamong inihain ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng umano'y kidnapping at arbitrary detention sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Remulla, ito ay forum shopping o paghahain ng habla sa iba't ibang korte sa layong makakuha ng paborabling desisyon. Paliwanag ni Remulla, may kaparehong kaso ng nakahain sa Supreme Court hinggil sa pag-aresto sa dating presidente. Ano yan, pending na nga yun sa Supreme Court, sa certiorari case na finahin nila. So, it's really forum shopping. Dagdag pa nito, ang timing ng paghahain ng reklamo ay para imposible na sa kanyang magkaroon ng clearance mula mismo sa Office of the Ombudsman. Ang clearance mula sa Ombudsman ay kailangan para sa aplikasyon ni Remulla upang patunayan na wala siyang anumang kinakaharap na kasong kriminal o administratibo. They're really timing it in that way that will make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Samantala, pinagplanuhan ni Senador Amy Marcos na iakyat sa Supreme Court ang isinampan niyang kaso sa ombudsman laban kay Secretary Remulla at iba pa. Partikular ito sa illegal umanong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwa-liwanag na. At iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila malabag ang iba't ibang batas at due process. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, binigyang diin ni Secretary Remulla na nasa panig pa rin niya ang katotohanan. I think that we can still prevail. I think the truth is on my side. Wala, just let it be. I will roll with the punches. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.